Sinasabi po na isa sa puwedeng malakas na kumalaban at nililigawan ng, mga kain-suka na mga pinklawan ay itong si Raffy Tulfo. Isang mabigat na sinasabi, maniwala man kayo o hindi, sinasabi ito isang puwedeng makatalo kay VP Sara. Pero ito ang sagot ni Raffy Tulfo, pag-usapan po natin dahil tila may usapan na kung sino ang susunod. Isa sa maugong na pangalan na posibleng maging frontrunner sa 2028 presidential elections, si Senator Raffy Tulfo. Pero nang tanungin siya ng Senate reporters kaugnay nito, Walang balak. As of today, as of the future. Final answer. Categorically. Ayan, final answer, categorically, ayaw. Hindi siya tatakbo sa 2028. Ito aminin natin, kung meron man talagang posibleng dumikit kahit papaano sa pagkapresidente, kumalaban na pagkapresidente kay BP Sara, ito si Tulfo or si Bam Aquino. Yan na po yung kanilang, sa tingin ko lang yan ang best bet nila. Pero si Tulfo sinabi ayaw na talaga. Si Bam ayaw din. So nag-decline na po sila. Ano po ibig sabihin nito? Yung lehitimong malakas hindi lalaban kay Sara. Why? They know matatalo sila eh. Sayang yung kanilang political future. Kasi maa-identify sila na sa sobrang lakas ng Duterte, whether they like it or not, pag sumabay sila ng laban kay BP Sara sa 2028, mababansagang silang anti-Duterte. And that, for now, or for this decade, most probably, is a political suicide. Especially doon sa highest position. Especially considering legitimate candidate po si Tulfo at si Bam. Tandaan po natin, Bam is Aquino. Kahit humina na sila, but since nakabalik siya sa Senado, kahit sa tingin ko, in my opinion, ito ay hindi hinalal ng bayan kung hindi hinalal ni Garcia. Pero nakabalik na siya sa Senado, meron na siyang cult, meron na siyang kulto na followers. Same thing si Tulfo. Kaya hindi sila susugal na lumaban. Dahil si Tulfo, si Raffy, can be again another term for senator. Si Bam Aquino, probably, after 6 years, can also be again for the second term senator. Anong punto natin? Talagang malakas sila, but not enough para kalabanin in top position si BP Sara. So why waste the time and their political power? Bilang mabangsagan Duterte, anti-Duterte, baka hindi pa sila manalong senador for the second term na nagigets nyo. Unlike the likes of Risa. Kasi si Risa is desperate. She is not in the same caliber as Tulfo. She is not in the same caliber as Bam Aquino. Risa is a pretender. Risa is a dreamer. So, kahit ako si Risa, pag ako pinili na standard bearer, kakagating ko. Why? May pera yan. Pangalawa, posibleng sumikat. Pero, as it is, kung si Risa lang, wala talaga. She may not even win as senator in the next election kung tatakbo siya. Kung hindi siya mapiling standard bearer, she may not win even as a senator. Unlike Raffy Tulfo. Kung ako naman kay Raffy Tulfo, hindi ako papayag kalabanin si Sara. Bakit? As it is, malakas ako. Si Tulfo, aminin man natin o hindi, kahit hindi ito mangampan niya, siguradong mananalo to sa 2028. Nagigets niyo po yung point? Kung ako si Risa, papayag akong kalabanin si Sara. Bakit? Walang kwente. Wala naman eh. Di ba? Walang influence. Puro bunganga. All mouth. Walang boses. Si Tulfo and si Bam meron. So kung ako si Tulfo at ako si Bam, hindi talaga ako lalaban. Bakit? Yung susunod na election sa Senado, sure na ako eh. Nagigets niyo po yung point. Kaya yung mga lihitimo, hindi lalaban kay Sara. Ang posibleng lumaban dyan, Trillanes, Torre, Remulla, Risa. In short, yung mga talagang walang kwenta. Kung meron tayo sa kabuhayang tinatawag sa Pilipinas na nasa laylayan, eto, sa politika sila'y nasa laylayan, they will grab every opportunity because at it is, wala rin nun silang influence. Nagets po? Tuloy tayo. Bakit? Masaya ako dito sa Senado. Marami ako nagagawa. For me, happy ako rito. So, bakit ako pupunta sa isang bagay na magkakaroon pa ako ng sakit sa ulo? Tama, di ba? Happy siya. Bakit? Malakas siya eh. Etong dalawa, malakas na sila. Bakit? Sakit sa ulo. I mean, sakit talaga sa ulo. Labanan si Sara. Alam nila. Alam nyo itong mga politiko, they pretend to be stupid. Pero they know, malakas talaga si Sara. Ba't
lalabanin. Gayunman, kinumpirma ni Senator Tulfo na may mga grupong kumakausap sa kanya at nagsasabing mainam na tumakbo siya sa mas mataas na posisyon. Yeah, may mga nagsasabi ng pwede ka dito, pwede ka dito. Sabi ko, I'm sorry, salamat sa tiwala, pero no. Flat no agad. Sir, magbabalik siya pa magbago yung I don't think so. Paglilinaw Yan ang diretso. Magbabago. Alam. niya, hindi kampo ni Vice President Sara Duterte o maging si Pangulong Bongbong Marcos ang kumausap sa kanya. Ang karaniwan daw na humihimok, mga taga-pribadong sektor. Hindi man tatakbo sa mas mataas na posisyon, kinumpirma ni Senator Raffy na kakandidato siya muli bilang senador sa 2028 elections. I will run for re-election. Yan, itaga nyo sa bato. I will run for re-election. Yan, ako, I may dislike Raffy Tulfo, pero doon lang tayo sa totoo. Malakas to. As senator for 2028. Ang lakas kasi ng ano niya parang Lito Lapid. I may disagree with Lito Lapid, pero aminin natin, malakas talaga eh. Bakit? Artista, lumalabas sa TV para araw-araw eh. Same thing with Tulfo. Lakas ng vlog nito. As in, sobrang lakas. Hindi lang malakas. Sobrang lakas. Kaya malakas talaga. 2028. As senator, independent pa rin ako. So whether would that be admin or that opposition, depende kung katugmay ng advocacy ko, nakikita ko na sincere talaga sila dun sa mga sinasabi nila at kaya nilang panindigan. Una nang nagsabi ang kapatid ni Senator Raffy na si Senator Erwin Tulfo na wala rin siyang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon. Lumutang kasi ang pangalan niya na posibleng katandem ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Bagamat nagpahayag na walang balak tumakbo sa mas mataas pang posisyon ang dalawang Tulfo, may mensahe si Senator Raffy sa mga tatakbo. Best of luck ang wish ko kay BP Sara at sa lahat ng mga nag-aspire na maging kandidato for the presidency sa 2028. All of them, whether that will be BP Sara, Senator Risa Ontiveros, John Vic Revulla, Leni Robredo, sino pa ba? Yung Chis Escudero. No. I mean, yung mga nababalita, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, yeah. Well, kaya nga, Mark Villar. Nag-thank you naman dyan Senator Risa Hontiveros na una nang nagpahayag na bukas siyang tumakbo bilang Pangulo o pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ito si Riz. Ano talaga. Well, una no? salamat. Ang kapal ng mukha talaga. Salamat kay Sen. Raffy. Mula nung naging seatmates kami sa previous Congress, talagang ganun kagaan ang loob namin. Ganito kakapal ang mukha nitong Ali na to. Talagang pumustura siya, binukas niya na yung sarili, na willing siyang tumakbo. Alam mo yung inahabol-habol niya talaga yung posisyon na yan. Hindi naman siya talaga ready pa. Alam mo, to si Risa. Alam naman natin kung merong ibang tatakbo, they will not pick Risa. Itong yellow, ito yung pink, they will not pick Risa. Kaya nga pag napili ito si Risa Ontiveros, it means desperado na yung yellow-pink. Wala na sila. Wala na silang makuhang posible. Kung tatakbo ba si Tulfo, kung makukuha nila si Tulfo, makukuha nila o kaya si Bam, makukuha nila si Leni, kukuhanin ba nila si Risa? Of course not. Kahit tayo di yellow-pink, kikita naman natin kung saan ang trajectory ng kanilang plano. Binukas lang niya to sarili niya, ganun kakapal to. So, kaya makikita natin kung desperado na yung yellow-pink. Pag ito na ang nilabang kay Sara, magdiwang na tayo. Alam mo, kahit si Sara, hindi na mangampanya, pumunta na lang sa dahig kung ito lang ang kalaban. Alam nyo naman ang nangyari sa PhilHealth, di ba? Meron pang itong isyong tanim witness. Yan yung sinasabi. Talagang bagamat hindi pa naman case close yun, hindi pa napapatulayan, pero ano meron dito sa taon to? Sa isa't isa. Ayon pa kay Hontiveros, umaasa siyang mapapaaga ang pag-anunsyo ng United Opposition sa kanilang standard bearer. The earlier, the better, I believe, para maka-alok at maka-attract ng suporta mula sa ating mga kababayan. But we're going through that process very seriously. Ayaw naman sagutin ng senadora kung may shortlist na ba sila ng mga pinagpipilian. Wala naman daw epekto kay Senator Risa Hontiveros ang pagdeklara ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang presidente dahil kahit pa posible silang magkalaban sa 2028 presidential elections, gagampanan pa rin daw ni Hontiveros ang kanyang trabaho bilang Senator Judge sakaling umakyat dito sa Senado ang impeachment case laban kay VP Sara. Gaya ni Senator Risa, tingin din ng iba pang mga senador, hindi dapat tignan ang personalidad na ini-impeach kung hindi dapat mag-focus sila sa ebidensya.
Naniniwala kayo? Si Risa focus sa ebidensya at hindi sa personalidad. Coming from Risa, o si Tito nasa picture, coming from Tito, ewan ko sa inyo.